ang pag-ibig ng tagalupa at ng engkantong bantay ng kagubatan. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story? Salamat! Noong unang panahon, sa isang tahimik at simpleng baryo sa paanan ng bundok, makiling, may isang binatang nagngangalang Adrian. Siya ay anak ng isang magsasaka at lumaki sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang gumising bago sumikat ang araw upang tumulong sa bukid, mag-igib ng tubig sa ilog at mangahoy sa kagubatan upang may maipanggatong ang kanilang pamilya. Kahit mahirap ang kanilang buhay, kilala si Adrian sa baryo bilang isang mabuting tao. Hindi siya madamot, hindi rin siya palaaway. Kapag may matanda na hirap magbuhat ng kahoy o ani, siya ang unang lalapit upang tumulong. Kapag may batang naliligaw sa kagubatan, siya ang naghahanap hanggang matagpuan ito. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Adrian. Hindi siya natatakot sa kagubatan. Samantalang karamihan sa mga taga-baryo ay umiiwas sa masukal at malalim na bahagi ng gubat, si Adrian ay parang may kakaibang ugnayan dito. Para sa kanya, ang kagubatan ay hindi nakakatakot. Ito ay tahimik, mapayapa at puno ng buhay. Ngunit ayon sa matatanda sa baryo, ang kagubatang iyon ay hindi lamang tirahan ng mga hayop. Ito rin ay tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, mga engkanto, mga diwata, at mga espiritong nagbabantay sa kalikasan. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kagubatan. May mga nagsasabing, may mga taong nawala roon at hindi na bumalik. Mayroon namang nakakita raw ng mga ilaw na sumasayaw sa gabi. May iba pang nakarinig ng awit na hindi pangkaraniwan. Ngunit para kay Adrian, ang mga iyon ay mga kwento lamang upang takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi na nagbago ang lahat. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang pauwi si Adrian mula sa pangangahoy, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng kagubatan. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Tanging ang hangin lamang ang gumagalaw sa mga dahon. Habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, may narinig siyang awit. Hindi iyon karaniwang kanta. Malambing ito. Mahinang ngunit malinaw. Parang hangin na may himig. Parang tubig na umaawit. Napahinto si Adrian. Unti-unti siyang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. At doon niya nakita ang isang babae na hindi niya kailanman malilimutan. Ang babae ay nakatayo sa tabi ng ilog na liliwanagan ng buwan. Mahaba ang buhok nitong tila kumikislap sa liwanag. Ang kanyang damit ay parang hinabi mula sa hamog at liwanag ng bituin. At ang kanyang mga mata may kakaibang kinang, parang lihim ng buong kagubatan. Biglang tumigil ang babae sa pag-awit nang mapansin si Adrian. "Hindi ka dapat narito," sabi nito. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Adrian ng kakaibang katahimikan. "Hindi ko sinasadya," sagot niya. "Narinig ko lang ang iyong awit." Matagal silang nagkatitigan. "Anong pangalan mo?" tanong ni Adrian. Sandaling nag-isip ang babae bago sumagot. "Ako si Lyra." At sa gabing iyon nagsimula ang isang lihim na kwento na hindi inaasahan ng kahit sino. Mula noon, gabi-gabi ay bumabalik si Adrian sa ilog at gabi-gabi rin ay naroon si Lyra. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagkukwento sila sa isa't isa. Ikinuwento ni Adrian ang mundo ng mga tao, ang hirap ng buhay sa bukid, ang saya ng simpleng pagkain kasama ang pamilya, ang pagtutulungan ng mga kapitbahay kapag may nangangailangan. Si Lyra naman ay nagkuwento tungkol sa mundo ng mga engkanto, mga kahariang nakatago sa ilalim ng bundok, mga ilaw na sumasayaw sa dilim, at mga nilalang na nagbabantay sa kagubatan upang hindi ito masira ng kasakiman ng tao. Habang tumatagal, napansin ni Adrian ang isang bagay. Hindi lang maganda si Lyra. May kabaitan din ito.
at may lungkot na tila matagal na nitong kinikimkim. Bakit ka malungkot minsan? Tanong niya isang gabi. Napatingin si Lyra sa ilog. Dahil ang mundo namin ay hindi tulad ng mundo ninyo, sagot niya. Sa kaharian ng mga engkanto, maraming batas. Anong klasing batas? Tanong ni Adrian. Isa sa pinakamahigpit. Ay bawal kaming umibig sa tao. Natahimik si Adrian. Ngunit kahit narinig niya iyon, hindi niya mapigilan ng damdamin sa kanyang dibdib. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya ang pagtatago ng nararamdaman. Lyra, mahina niyang sabi, tila may apoy sa dibdib ko tuwing nakikita kita. Hindi ko ito maintindihan noong una. Ngunit ngayon, alam ko na. Lyra, mahal kita. Tahimik si Lyra. Ang hangin ay tila huminto. Ang ilog ay tila nakikinig. Hindi maaari, sabi niya sa wakas. Magkaiba ang mundo natin. Ngunit totoo ang nararamdaman ko, sagot ni Adrian. Matagal na tumingin si Lyra sa buwan. At sa wakas, bumalik ang kanyang tingin kay Adrian. Mahal din kita. Simula noon ay mas naging matapang ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ang mga lihim ay hindi habang buhay na itatago. Isang gabi, habang nagkikita sila sa ilog, biglang lumamig ang hangin. Lumakas ang ihip ng hangin sa mga puno. At mula sa dilim ay lumitaw ang tatlong nilalang na may kumikislap na mga mata. Mga bantay ng kaharian ng engkanto. Lyra, sabi ng isa, nalaman na ng hari ang iyong ginagawa. Namutla si Lyra. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-ibig mo sa taong ito, sabi ng bantay, hindi ka na makakabalik sa aming kaharian. Natahimik ang gabi. Napatingin si Adrian kay Lyra. Hindi kita pipigilan, sabi niya. Kung kailangan mong bumalik sa iyong mundo, maiintindihan ko. Ngunit ngumiti si Lyra. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Adrian. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa kung saan ka ipinanganak. Sabi niya, pinipili kita. Biglang nagliwanag ang buong kagubatan. Ang mga alitaptap ay nagliwanag na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Unti-unting naramdaman ni Lyra na nawawala ang kanyang kapangyarihan bilang engkanto. Ngunit hindi siya nagsisi. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao sa baryo si Adrian na nakatayo sa tabi ng ilog kasama ang isang napakagandang babae. At mula noon ay nagsimula ang bagong buhay ni Lyra bilang isang tao. Natuto siyang magtanim, magluto at mamuhay tulad ng mga taga-baryo. Ngunit kahit nawala na ang kanyang kapangyarihan, tila may naiwan pa ring hiwaga sa kanyang presensya. Ang kanilang taniman ay laging masagana. Ang mga puno sa paligid ng kanilang bahay ay mas mabilis mamunga. At ang ilog na malapit sa kanila ay hindi kailanman natutuyo. Lumipas ang maraming taon, nagkaroon sila ng mga anak, at ang kanilang pamilya ay naging kilala sa baryo bilang isang pamilyang pinagpala. Ngunit tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang nangyayari. Ang paligid ng kanilang bahay ay napupuno ng mga alitaptap. Sila ay sumasayaw sa hangin, parang mga bituin na nagbabantay. At sabi ng matatanda sa baryo, hindi raw iyon basta mga alitaptap. Sila raw ay mga mensahero ng kaharian ng mga engkanto. Mga bantay na tahimik na nagmamasid sa babaeng minsang naging isa sa kanila. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Adrian at Lyra ay naging isang alamat. Isang alamat tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na hindi napigilan ng magkaibang mundo. Pag-ibig na mas makapangyarihan kaysa sa mga batas ng mga engkanto. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda sa baryo, kapag napadaan ka sa paanan ng bundok, makiling sa gabi ng kabilugan ng buwan, at nakakita ka ng mga alitaptap na sumasayaw sa paligid ng isang maliit na bahay sa tabi ng ilog, maaari mong maalala ang alamat ng pag-ibig ng isang tagalupa at ng isang engkantong bantay ng kagubatan